Nagbitiw na umano bilang legal counsel ni Charlie Atong Ang si Attorney Lorna Capunan. We just actually met the other lawyers, just preliminaries. I submitted my supplemental affidavit. To be honest with you, si Attorney Capunan po ay isang abogado dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogada. This case has been a cold case for 4 na taon na, no? Opo, kung yung mga namatay na sabungero, walang kinalaman categorically si Atong Ang doon at ang posibleng may kinalaman sa pagkawala nun ay yung Dondon. Is that what you're saying? Yes. Sino ba talaga ang pwedeng sandalan kapag ang pangalan mo'y iniugnay na sa mabibigat na paratang? E paano kung mismong abogado mo, bigla ka na lang iniwan sa ere? Ganyan ang nangyari sa isa sa pinaka-controversial na pangalan sa mundo ng sugal at negosyo ngayon na si Atong Ang. Kaya ang tanong ngayon ay bakit kaya iniwan ni Atty. Lorna Capunan si Atong Ang? Ano ang dahilan? May mas malalim pang nga bang kwento sa likod nito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago tayo dumiretso sa detalye, konting balikan muna tayo. Si Charlie Atong Ang ay hindi na bago sa balita. Isa siyang kilalang negosyante at sinasabing hari ng sugal sa bansa. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting may mga bagay na lumilitaw gaya ng mga buto na nahanap sa isang farm, mga testimonya mula sa mga tinaguriang testigo at mga katanungang tila walang malinaw na kasagutan. At syempre, sa mga ganitong kaso, hindi lang pera ang kailangan kundi isang matinding abogado na may lakas at talino para ipaglaban ka sa korte. Dito pumasok si Attorney Lorna Capunan, isa sa mga batikang abogado sa bansa, produkto ng UP Law, anak ng dating Supreme Court Justice, at kilala na rin sa mga media appearances bilang radio host at kolumnista. Ilan sa mga naging kliyente niya noon ay mga kilalang personalidad na rin gaya nina Janet Lim Napoles, James Yap at Hayden Coe. Nung una, tila promising ang tandem ni Atong Ang at Attorney Capunan. Nang magsampa siya ng reklamo laban sa testigong si alias Totoy, kasama niya pa si Attorney Capunan na todo suporta at tila handang harapin ang gulong ito. Pero ilang linggo lang matapos iyon, lumabas ang balitang umatras na si Attorney Capunan bilang legal counsel ni Atong Ang. Biglaan, walang detalyadong paliwanag sa media at maraming netizen ang nagtaka. Bakit ngayon pa? Sa gitna ng kontrobersya, bakit biglang nawala ang isa sa inaasahang makakatulong sa kaso ni Atong Ang? Ayon sa ilang balita, may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kampo ni Atong Ang at ni Attorney Capunan. Pero dahil walang opisyal na pahayag mula sa dalawang panig, nananatili pa rin ang usap-usapan. May iba namang nagsasabi na baka gusto na lang ni Attorney Capunan na umiwas sa lalong gumugulong na kaso. Posibleng taktikal lang rin raw ito dahil nga mas lalong lumalalim ang investigasyon at ang mga buto raw na nakuha sa farm ay halo-halo. Ayon mismo sa PNP, may halong buto ng hayop at tao, kaya matindi ang forensic work na kailangang gawin. Ang mas matindi pa, may kinukuha na rin raw na DNA sample mula sa mga pamilya ng mga nawawalang sabonghero para maikumpara sa mga nakuha nilang buto. Ibig sabihin, posibleng humantong ito sa mas matibay na ebidensya. At sa puntong ito, baka nga hindi lang legal skills ang kailangan kundi tibay ng loob at paninindigan. Pero hindi pa doon natapos ang gulo. Matapos ngang kumalat ang balitang tinalikuran na ni Attorney Lorna Capunan si Atong Ang, lumabas pa ang isa pang mas kumakalabog na dahilan na ayon sa politiko, mas pinili raw ni Capunan na ituon ang kanyang atensyon sa pagpeprepara sa isa pang high-profile case, ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oo, mas pinili raw niyang harapin ang politika kaysa ipaglaban ang negosyanteng ngayon ay sabit sa kaso ng mga nawawalang sabonghero. Kaya kung tutuusin, parang may prioridad na pinili si Capunan at hindi si Atong. Ngayon dahil wala na siya, lilipat na sa ibang kamay ang kaso. Kaya pumasok na ang Ronda Injola Law Office para hawakan ang legal defense ni Atong Ang. Bagong muka, bagong estratehiya, pero ang tanong, sapat nga ba sila para tumbasan ang bigat ng isang kapunan? Hindi pa kilala ng marami ang bagong legal team, kaya marami ang nag-aabang kung paano nila gagapangan ang kaso. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, tumitindi rin ang teknikal na proseso.
Ayon sa mga autoridad, hindi basta-basta ang cross-matching na ginagawa sa mga narecover na buto. Kung tutuusin, mabilis sana ang ganitong procedure kung malinaw ang lahat ng detalye. Pero sa kasong ito, ang pinag-uusapan ay mga halo-halong buto. May hayop, may tao, at hindi pa tiyak kung alin-alin dito ang may kaugnayan sa mga nawawala. Ang Philippine Coast Guard ang siyang nagsagawa ng recovery operation sa ilalim ng tubig at ayon sa kanila, mahirap talaga ang sitwasyon. Hindi lang dahil sa kondisyon ng mga buto, kundi dahil na rin sa kakulangan ng buong larawan ng nangyari. Kaya kahit ang timeline para sa resulta ng cross-matching, hindi rin nila masabi ng tiyak. Ang DOJ naman ang nangangasiwa sa buong proseso. Buong puwersa ng gobyerno ang gumagalaw dito. Isang whole-of-government approach kung tawagin. Pero kahit ganoon, may mga limitasyon pa rin. Hindi biro ang teknikalidad, kaya binibigyan nila ng sapat na oras at ingat ang bawat hakbang. Sa ngayon, patuloy ang pagproseso ng ebidensya at habang walang malinaw na resulta, lalong bumibigat ang kinakaharap ni Atong Ang. Mas mahirap na rin humanap ng panibagong lakas ng depensa, lalo na kung ang dating abogado niya ay tila piniling tahakin ang mas maingay na landas ng politika. Iniwan nga ba talaga siya para sa mas prominente at mas makapangyarihang kaso? O baka naman may nakitang hindi kanais-nais si Kapunan sa mismong nilalaman ng kaso ni Atong? Ayon naman sa ilang tao, posibleng ang dahilan kung bakit kumalas si Attorney Kapunan sa kaso ni Atong Ang ay dahil ayaw niyang malagay sa alanganin ang kanyang imahe. Kasi nga naman, sa mata ng publiko, hindi maganda ang dating kapag ipinagtatanggol mo ang isang taong iniuugnay sa isang kaso ng mga nawawalang sabonghero. Baka raw kasi matulad siya sa mga abogado noon na naging sentro ng pambabatikos dahil pinili nilang ipaglaban ang mga taong kinamumuhian ng marami. Tulad nga ng sinasabi ng iba, minsan kahit trabaho lang ng isang abogado ang tumanggap ng kaso, hindi pa rin maiwasang masama ang tingin ng ibang tao. May mga abogado na matapos ipaglaban ang isang kontrobersyal na kliyente ay nasira ang reputasyon, nadamay ang pamilya at minsan nawalan pa ng ibang kliyente. Kaya kung tutuusin, hindi rin basta-basta ang desisyong yan ni Kapunan. Isa rin iyong klase ng damage control para hindi siya hilahin pababa ng kontrobersya ni Atong. Bukod pa riyan, may lumalabas ding teorya na mas mabigat. Dahil daw si Atong Ang ay matagal nang kilalang kaalyado ng mga Duterte, at si Attorney Kapunan ay bahagi naman ng grupo na posibleng gigisa kay VP Sara sa impeachment trial, nagkaroon tuloy ng direktang banggaan ng interes. Kung ipagpapatuloy pa ni Kapunan ang paghawak sa kaso ni Atong, baka ma-question ang loyalty niya o mas lalong lumabo ang tingin sa kanya bilang bahagi ng prosecution panel. Kaya para sa iba, malinaw ang naging dahilan na pinili ni Attorney Kapunan ang panig na sa tingin niya ay mas mahalaga sa ngayon, ang laban sa loob ng gobyerno. At bilang isang abogado na matagal na sa mundo ng batas at politika, hindi na bago sa kanya ang ganitong klase ng pagdedesisyon. Pero siyempre, kahit may mga ganitong dahilan, hindi ibig sabihin na wala ng laban si Atong Ang. May karapatan pa rin siyang ipagtanggol ang kanyang sarili kahit pa maraming umaayaw sa kanya. Sa totoo lang, isa yan sa pinakaimportanteng prinsipyo ng batas, ang karapatang mapakinggan at maipagtanggol kahit pa gaano kabigat ang paratang. Kaya kahit wala na si Kapunan, hindi nangangahulugan na tapos na ang laban. May ibang malalakas na abogado pa rin sa bansa na posibleng papasok at hahawak sa kaso ni Atong Ang. Ang tanong na lang ay, sino sa kanila ang tataya sa pangalan nila para lang ipagtanggol si Atong? Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw na hindi basta-basta ang desisyong bumitaw sa isang kaso, lalo na kung kasing bigat ng kay Atong Ang. Sa isang banda, naiintindihan natin ang hakbang ni Attorney Kapunan kung may mas malalim pa pala siyang papel sa isa pang mainit na usapin ng bansa. Pero sa kabila nito, naiwan si Atong na parang walang kakampi sa gitna ng unos. Ganyan talaga minsan sa totoong buhay, kahit pa may pera ka o koneksyon, hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili sa tabi mo. Ngayong wala na si Kapunan, mas mahirap pero hindi pa rin tapos ang laban. Ang tanong, sino ang susunod na magtataya ng pangalan nila para kay Atong? Ikaw, kung isa kang abogado at inalok ka para hawakan ang ganitong kaso, tatanggapin mo ba? O mas pipiliin mong umiwas para hindi ka madamay sa gulo?
Kung gusto nyo pa ng mga ganitong usapan, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe para sa mas marami pang updates.